tatakbo muli. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida, bilang Pangulo po ng Pilipinas sa 2028. Ayan. Yan po yung pasabog po kahapon ni Congressman Pantaleon Alvarez. Yan po yung pag-uusapan po natin dito sa aking vlog. At bago yan, isang magandang umaga po sa lahat at welcome po sa aking channel. Sa mga hindi pa po subscribers, mga kabida, please subscribe. At just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Ito, pag-uusapan po natin, ito kung pasabog po kahapon ni Congressman Pantaleon Alvarez, ng Davao del Norte. Ang sabi po niya, mga kabida, tatakbo muli bilang Pangulo po ng Pilipinas. Ito pong si Pangulong Rodrigo Duterte sakali hong ma-impeach or matanggal po ito si Vice President Sara Duterte bilang Vice Presidente po ng Pilipinas sa pamamagitan po ng impeachment. Alam naman po natin na meron pong ongoing proseso po ng impeachment po ngayon, Diyan ho sa Senate. Ngunit pinag-usapan na lang po nila kung kailan po ito gagawin, Pero definitely, meron na pong impeachment complaints or article of impeachment na naisampa po dyan sa Senate po, mga kabida, Now, in the event po na matatanggal po itong si VP Sara sa pamamagitan po ng impeachment po, mga kabida, wala pong pwedeng gawin. Ito pong si Digong, yung kanyang ama po, at dating Pangulo po ng Pilipinas, tatakbo raw ito bilang bagong pa o bilang Pangulo po sa 2028, Kasi ito pong si VP Sara, siya kasi yung perceived as candidate for the president, sa 2028, Pero in the event lang po, na siya po ay makonvict sa kanyang impeachment trial, most likely in July ngayong taon, mapipilitan po raw itong si Digong na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas sa kabila po ng mga interpretasyon po sa ating saligang batas, mga kabida, na hindi na ho daw pwedeng tatakbo itong si Digong dahil tapos na po yung kanyang termino. Now, ang sabi po ni Congressman Alvarez, hindi ho daw covered itong si Digong sa constitutional ban. Kasi ho, ang sabi po ng ating saligang batas, hindi ho pwedeng tatakbo bilang re-electionist po, as President of the Republic of the Philippines, itong Pangulo po ng Pilipinas, Ang sinabi po doon is re-electionist o re-election, Wala akong sinabi doon na hindi na ho tatakbo o pwedeng tatakbo lahat ng mga nagdaan o dumaang mga presidente po ng Pilipinas, Okay. Kung mangyari po ito po, mga kabida, posibleng isang test case po ito, sa Korte Suprema. Ano bang nakasaad po sa ating saligang batas? Okay, babasahin po natin ito, Article 7, Section 4 of the Constitution. Ang sabi po dito, mga kabida, a president is not eligible for re-election and is not qualified for the same position after serving for more than 4 years. Ayan. So, malinaw sa saligang batas, na hindi ho pwedeng tatakbo ang isang sitting president for re-election. Okay? Sitting president, Hindi ho sinabi doon na dating Pangulo, Pero, pwede din i-argue po ito, mga kabida, dito ho sa isang provision o sa isang talata na nagsasabi po na he is not qualified for the same position after serving for more than 4 years. Kung tutuusin po natin, nagtapos yung termino po ni dating Pangulong Duterte po, mga kabida, 6 years, di ba? So, lampas na po siya dito sa limit po ng saligang batas na 4 years, Okay? Now, actually, gray area ito, Pwede itong idulog sa Korte Suprema po, mga kabida, to contest the provision of Article 7, Section 4 ng ating saligang batas, Kagaya doon ho sa kaso po ni Joseph Estrada, Di ba, natanggal siya bilang Pangulo po ng Pilipinas. Okay? O di kaya yung kaso po ni Gloria Macapagal Arroyo na
siya po ay nagsilbi bilang Pangulo po ng Pilipinas, pero nung tumakbo po siya bilang congresswoman po o representative dyan ho sa House of Representative, eh may mga nag-question doon. Kasi ho, hindi na ho daw pwedeng tatakbo siya for the lower position. Pero ano po ba ang sabi po ng Korte Suprema? Pwede, no? Kaya pinagbigyan po. At naging congresswoman po itong si Gloria Macapagal Arroyo po, mga kabida, no? At saka ito ding si Joseph Estrada, tumakbo bilang mayor, ano? Although this is the first time po na the same position yung tatakbuhan po ng dating Pangulo kung sakali po ay itutuloy po niya na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas by 2028, ano po, no? May comparison po itong si Congressman Alvarez po dito, mga kabida. Inihalintulad po niya itong kaso po ni Pangulong Duterte doon ho sa mga senador. Kasi ho, ang sabi po ni Congressman Alvarez po, mga kabida, na itong mga senador po ay 2 terms lang po ito, ano? Ito pong mga senador po natin ay 6 terms po ito. So meaning 2 terms yung pwede ho silang tatakbo, ano? Okay, after that, kailangan po nila ng 3 years na break bago tatakbo muli, no? So ito yung inihalintulad po ni Congressman Alvarez, no, sa posisyon po bilang Pangulo po ng Pilipinas. Kasi ang nakasaad lang daw doon is yung re-election. Walang sinabi doon na hindi ka na pwedeng tatakbo kung ikaw ay dumaan na bilang Pangulo po ng Pilipinas, okay? So pwede daw ito, parang may lang siya, may lull, okay? Then after the lull, pwede hong tatakbo. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So titingnan na lang po natin, baka ho meron pong mga petitions dyan ho sa Korte Suprema kung sakali hong itutuloy po ng dating Pangulo yung kanya pong balak na tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas muli, okay, sakali hong ma-impeach or matanggal po itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang posisyon bilang Vice President of the Republic of the Philippines, mga kabida, sa pamamagitan po ng impeachment, ano pa, no? In the scenario lang po, matatanggal po itong si VP Sara, no? Kasi kung hindi, si VP Sara yung tatakbo bilang presidente po ng Pilipinas, ano po. So, sa tingin po ninyo, mga kabida, ano pong sa palagay po ninyo, pwede po ba? At pahayag po ba kayo na tatakbo muli ito pong si Tatay Digong bilang Pangulo po ng Pilipinas? You can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber, mga kabida, sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Star power ni Inday Sara, hindi nawawala, hindi kumukupas. Unang-una, kung siya'y tumakbo nun, siya na ang presidente ngayon.